ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go para direkta ng tanungin kung Chinese o Pilipino nga ba talaga ang alkalde. Sa isang panayam-ela, sinabi ng mambabatas na posibleng nasa China na ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Angelito Go. Narito ngayon ang eksklusibong impormasyon patungkol sa tunay na pagkatao ng tatay ni Alice Go na may malakas na ebidensya na ito ay naglilink sa CCP at salamat sa isang vlogger na nagbigay sa akin ng malagang ebidensya na nag-uugnay sa ama ni Alice G na si Anel G sa isang CCP link Chinese Association. Samantala, ayon sa kamakailang pagdinig ng Senado, ang ugnayan ni Alice G sa China ay mas malinaw na ngayon kaysa dati. Kaya nga naman talakayin natin ang lahat ng misteryong ito sa kanya. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tama ang naging pagsusuri sa Alice School. Ang konklusyon ay ang Alice School ay isang front ng isang malakihang scam at money laundering operation na nabisto. Pumasok siya sa opisina ng pagkaalkalde na umaasang palawakin ang operasyon sa likod ng mga eksena, ngunit nahuli at ngayon ay kinakailangan niyang gumawa ng mga kasinungalingan sa kanyang ugnayan sa CCP. Hindi dapat malitin ang kanyang koneksyon sa CCP dahil ibubunyag natin ang mga ebidensya na nagpapakita ng sitwasyon sa pagkakataong ito. Wala nang halaga ang anumang argumento tungkol sa kanyang ugnayan sa nasyonalidad dahil ang tunay na issue dito ay ang mga aktibidad ng criminal group na gumagawa ng mga bagay tulad ng human trafficking, detentions, hacking at iba pa. At kabahagi nito si Alice. Sa kamakailang pagdinig, ibinunyag ni Alice Go ang isang business partner ng mga pangunahing suspect sa pinakamalaking scam at billion-dollar money laundering case sa Singapore. Ngunit bago natin talakayin ito, kailangan nating bumalik sa pangalan ng pamilyang Go at magsimula sa kanyang ama. Ang Go ay isang pangalan ng pamilya mula sa Southern China sa isang bayan na tinatawag na Jinjin, malapit sa Taiwan Strait sa probinsya ng Fujian. Ayon sa Chinese Wikipedia, ang pangalan ng pamilyang Go ay nagsimula noong 700 BC at umaabot sa buong Southeast Asia. Kaya makatwirang mayroong pangalan ng pamilyang Go sa Pilipinas. Isang tagapanood ang nagpadala ng isang email sa isang vlogger na may kasamang mga larawang ito. Pansinin na bahagyang magkakaiba ang kanilang mga pangalan, ngunit lahat ay nagpapahiwatig na ang mga asosasyong ito ay kabilang sa mas malaking pamilyang Go at umaabot sila sa iba't ibang bansa na konektado batay sa pangalan ng pamilya. Narito ang unang piraso ng impormasyon na natagpuan. Noong 2018, ang ama ni Alice ay isang honorary advisor para sa Philippine Charity Association. Sa artikulong ito, marami mga individual na may apelyedong Go ang nagsisilbi sa partikular na asosasyon na ito, kahit ito ay nagpapatunay na ang ama ni Alice G ay nasa Pilipinas pa rin noong 2018 at aktibong nakikilahok sa lokal na komunidad ng mga Chino. Inihayag ng Senado na ang ama ni Go ay madalas nang bumabalik sa China. Sa katunayan, minsan higit sa 3 biyahe kada buwan, ngunit pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, tila mas kahina-hinala ito kaysa sa aktwal na paglalakbay lamang dahil lumilitaw ang artikulong ito. Ito ay isang kaganapan na nagdiriwang ng bagong pamumuno ng isa pang asosasyon, ngunit nauugnay sa parehong pamilyang Go at dinulan ito ni Drew Fon, ang Deputy Director ng Coordination Department ng CCP Liaison Office na isang pangunahing ahensya ng espiya ng Chinese Communist Party. Ang iba pang mga miyembro mula sa asosasyon ng ama ni Alice Go ay dumalo rin sa kaganapang ito, kaya't masasabi ko nang walang pag-aalinlangan na ang pamilyang Go ay may malaking ugnayan sa CCP sa pamamagitan ng kanilang United Front Operations. Ang United Front Operations ay isang malawak na overseas network na nangangampanya sa ideya na magkakaroon ng overseas reach ang Chinese Communist Party sa bawat bansa at bawat Chinese community upang kontrolin ang karamihan ng iniisip ng komunidad tungkol sa CCP at sinisikap nitong akitin ang mga asosasyon sa iba't ibang bansa upang gawin ang kanilang trabaho sa iba't ibang paraan.
Kasama na ang donasyon sa mga politiko, paglagay ng mga tao sa kapangyarihan at iba pa. Matututuhan natin ang higit pa tungkol sa ugnayan ni Alice Go. Ngayon, ayon sa kamakailang pagdinig sa Senado, nalaman natin na sila ay nag-ooperate lamang sa kapital ng mga 1.2 million pesos o mga $20,000 at isang third-party estimate na inilagay ito sa mga $100,000 para sa mga operating expenses. Dahil sa sukat at laki, tila hindi tugma at nagdududa ang mga senador sa pinagmulan ng kita ng ama ni Go, na madalas nagbibigay sa kanya ng cash na umaabot sa humigit kumulang $20,000 depende sa halagang bilang ng kapital para sa kanyang negosyo. Ang kanyang embroidery business ng kanyang ama ay kumikita ng mga $440,000 noong 2022 at mga $720 noong 2023. Kahit maraming negosyo ang kumikita, ang iba ay nalulugi, ngunit hindi ko talaga maisip na ang paggawa ng pera ay ang kanilang pangunahing layunin. Sa tingin ko, ginagamit nila ang mga business investments sa anumang paraan upang malihis ang atensyon mula sa kanilang ginagawa, na sa tingin ko ay bahagi ng money laundering aspect. Ang ama ba ni Alice Go ang gumagawa ng money laundering para sa kanya? Hindi maaring ganun kasimple. Sa tingin ko, may maraming paraan kung saan ginagawa ang mga bagay, ngunit ang mas malaking tanong para sa akin ay sino ang gumagawa nito para sa kanya, na syempre wala tayong sagot dito. Ngunit pag-usapan muna natin ang bagong pagbubunyag mula kay Senator Hontiveros tungkol sa pagkakasangkot ni Alice Go sa scam at money laundering scheme sa Singapore. Ito talaga na masasabi nating totoo ang konklusyon natin patungkol sa pamilyang Go. Ngunit ito ay isang mas malaking kwento kaysa noong nakaraang linggo. Ito ang pinakamalaking money laundering scheme sa kasaysayan ng Singapore na umaabot sa kabuang $2.2 billion na may 10 Chinese nationals na kinasuhan na may kaugnayan sa krimeng ito. Nangyari lang na ang compound development na tinatawag na Bifulan Development ay kung saan sangkot si Alice Go sa parehong lugar kung saan sangkot ang kanyang mga business partners na dalawa sa mga kriminal sa Singapore. Sinabi ni Alice Go na hindi niya alam ang mga krimen ng kanyang mga business partners hanggang ngayong linggo, kahit nagdadagdag ito sa isa pang layer ng mga bagay. Si Alice Go ay tila walang kamalayan sa mga krimen ng kanyang mga kasosyo sa negosyo na may 12 sasakyan sa kanyang pangalan, maraming negosyo na nakarehistro sa kanyang pangalan at mga investment ventures. Siya ay walang kamalayan sa pinakamalaking kaso sa Singapore. Tila ito'y isang imposible. Sinabi ni Alice Go sa kanyang pagdinig na pagkatapos niyang i-withdraw ang kanyang investment mula sa baluan noong 2022, hindi na niya makontak si Ling Bi at Jinrin. Ito ay nagdadagdag ng tanong kung bakit pagkatapos niyang maging alkalde noong 2022 ay tila inilayo niya ang kanyang sarili mula sa mga maruruming gawain tulad ng scam, human trafficking at money laundering na nagaganap sa kanyang opisina. Kung ikaw ay isang alkalde at isang malaking grupo ng kriminal ang nag-ooperate sa iyong bayan at wala kang alam, may dalawang dahilan ito. Isa sa mga ito ay ikaw ay incompetent at kailangan mong magbitiw, o ikaw ay kasabwat. Mula sa ating pag-analyze, hindi nito matibay na ipinapakita na si Alice Go ay hindi sangkot pagkatapos niyang i-withdraw ang kanyang investment, ngunit dahil lamang siya ay nagmumukhang hindi na bahagi nito. Siya ay nakabihis ng mga luxury items mula sa accessories hanggang sa mga sasakyan, sa mga damit at iba pa, kahit iniisip ko na siya ay higit pang sangkot, ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi na nakikita sa likod ng mga eksena. Nangyayari ito sa China sa lahat ng oras. Ang mga opisyal ng CCP, bago sila maging opisyal, ay gumagawa ng lahat ng mga aktibidad ng gang. Pagkatapos, hindi nila ito itinigil, pinapalakas pa nila lalo. At sa tingin ko talaga, pinapalakas pa nila ito lalo. Ngunit hindi lamang nila ito pinapakita sa madla upang hindi madumihan ang kanilang mga kamay. Hanggang ngayon, wala pa tayo narinig na sagot kung paano kumikita ng tama ang pamilyang Go. At ang mas kakaiba ngayon ay ayaw ni Alice Go na aminin ang mga bagay sa kanyang pamilya, tulad ng kung paano niya tinanggihan na kilala niya ang kanyang mga kapatid na kanyang nakasama sa paglalakbay ayon sa mga dokumento, ngunit itinatanggi nito ni Alice Go. At ang kanyang McLaren na nagsasabi na ito lang daw ay hiniram niya. Ngunit sa tingin ko,
Sino ba naman ang magpapahiram ng isang McLaren 620R na isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo? Ngunit simple lang ito na walang kaduda-duda na si Alice Guo ay may nililihim sa likod ng ating mga mata. At pag-usapan natin ang iba pang mga revelasyon patungkol sa kaso ni Alice Guo. Ecclesiastes 5 verse 10, ang nagmamahal sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Ang nagmamahal sa kasaganaan sa mga kita, ito rin ay walang kabuluhan. Sa mga pagbubunyag tungkol kay Alice Guo at sa kanyang pamilya, makikita natin ang pagkahumaling sa yaman at kapangyarihan. Ang kanilang mga koneksyon sa iba't ibang mga iligal na gawain tulad ng money laundering scam at mga kasinungalingan ay nagpapakita ng kawalan ng kasiyahan sa material na kayamanan. Tulad ng sinasabi sa Ecclesiastes 5 verse 10, ang pag-ibig sa salapi ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang yaman ay maaaring magdala ng pansamantalang kaligayahan, ngunit ang paghahangad nito ng walang hangganan ay nagdudulot lamang ng kaguluhan at walang kapanatagan. Sa ating pagninilay, mahalagang pag-isipan ng ating sarili, ang ating mga layunin at mga motibasyon. Tayo ba ay humahangad ng yaman at kapangyarihan nang hindi iniisip ang mga paraan at epekto nito? O tayo ba ay naglalayong magkaroon ng mas mabuting pamumuhay sa pamagitan ng mga tamang gawain at pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang tunay na yaman ay matatagpuan lamang sa pagmamahal, katarungan at katotohanan. Ang mga bagay na ito ang magbibigay sa atin ng walang hanggang kasiyahan at kapayapaan na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil ang tunay na kapayapaan lamang ay masusumpungan namin sa aming Panginoon lamang. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng tunay na kapayapaan at tulungan din, Panginoon, ang pamilya ni Alice Guo na sila ay magkaroon ng tunay na kapayapaan at makita ang kahulugan ng pananampalataya at pagkawala ng pagmamahal sa kapangyarihan at kayamanan. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.